Sandali, itigil mo muna yung ginagawa mo. Kailangan mong malaman to. Kung inaatake ka ngayon ng kaaway, tandaan mo, hindi ibig sabihin yan, ikaw ay makasalanan. O kaya man, ikaw ay talunan. Tandaan mo to na kapag inaatake ka ng kaaway, hindi ibig sabihin yan, merong mali sa'yo. Sa totoo lang, kapag inatake ka ng kaaway, ang ibig sabihin yan, malapit ka sa Diyos at ikaw ay nananampalataya sa Kanya. So bakit nga ba natin ito nasabi? Tandaan niyo po ito mga kapatid, ang aatakihin ng kaaway sa mundo na ito ay hindi yung mga nasa kanya na. Ang aatakihin ng kaaway ay yung mga na kay Kristo at yung mga nananampalataya sa Kanya. Ang gusto po ni Satan, agawin kayo dyan sa liwanag at dalin kayo sa kadiliman. Alam naman po natin na sinasabi ng Biblia na itong si Satan, siya po ay magnanakaw. Kapag madalas po kayong inaatake ng kaaway, ang ibig sabihin lamang po niyan, merong magandang plano yung Diyos sa buhay nyo. Ibig sabihin, mataas po yung calling na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Kasi mga kapatid, kung babasahin nyo po yung gospel, si Satan mismo, inatake niya yung ating Panginoong Kristo doon sa ilang. So ano ang gusto mangyari ni Satan? Gusto mangyari ni Satan na masira yung magandang plano ng Diyos para sa sangkatauhan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Pagkatapos kasing bautismuhan ng ating Panginoong Kristo doon sa Ilog Jordan, doon po sa ilang nakita po natin, doon pumasok si Satanas. So dahil alam po ni Satan na merong malaking gagampanan yung ating Panginoong Kristo sa kaligtasan, sa una pa lang sisirain niya na po ito. Sinubukan niya na pong atakihin yung ating Panginoong Kristo, pero hindi siya nagtagumpay. Kung inaatake po kayo ng kaaway spiritually, ito po yung tatandaan nyo. Ibig sabihin yan, may purpose ka. Ibig sabihin yan, meron kang value. Siguro napansin mo nung naging Kristiyano ka at nung sumunod ka sa ating Panginoong Kristo, mas matindi yung gawa ng kaaway. Mas matindi po yung mga pinagdadaanan yung paghihirap. Kasi mga kapatid, talagang iaalaw ng Diyos yan para matest po ang inyong pananampalataya. So ito po yung ilalagay nyo sa inyong mga isipan kapag kayo ay inaatake ng kaaway. Kapag kayo ay inaatake ng kaaway, hindi ibig sabihin yan mahina kayo o merong problema sa inyo. Inaatake kayo ng kaaway kasi po mahalaga kayo. Kung nararamdaman nyo po yung napakatinding gawa ng kaaway sa inyong buhay, tandaan nyo po mga kapatid, napakataas ng pagtawag sa inyo ng Panginoon. Merong napakagandang plano yung Diyos sa inyo at pipilitin po na sirain yan ng kaaway. Kasi mga kapatid, the more na mataas ang calling nyo, the more na mas matindi ang gagawin ng kaaway sa buhay nyo. Kapag inaatake kayo ng kaaway ngayon, tandaan nyo po na kayo ay hindi talo. So, ibig sabihin lamang po yan, kayo ay nasa kalooban ng Panginoon at kayo ay lumalaban spiritually. Bilang mga Kristiyano, tandaan nyo po to, hindi problema na merong kadiliman na lumalaban sa'yo o umaatake sa'yo ang kaaway. Ang problema mga kapatid, kapag kayo ay tumigil sa laban, kapag kayo po ay nahulog sa anumang gawa ng kaaway sa buhay nyo. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalataya, patuloy lamang po kayong manatili sa presensya ng Diyos. Umasa lamang po kayo sa ating Panginoon dahil siya po yung kakampi natin. Malakas po ang kaaway natin, meron po siyang magagawa. Pero tandaan nyo po, mas malakas tayo sa kaaway natin. Kasi nga po, tayong lahat ay merong pananampalataya sa Panginoong Kristo. At sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, yun po ang tatalo sa ating mga kaaway.